Marina Summers, bet na bet daw umano si Maymay. Yung ama kabugera, pambakla daw talaga. O diba? Bakit ganoon? Yan po ay sabi ni Bandera, mga kaibigan. Sabi dito, ayon dito sa balita na ito na nilathala, ba? Isinulat ito ni Ervin Santiago ng Bandera, February 21, 2024. Ang sabi sa balita, napakalaki ng ambag ni Maymay Entrata sa pagkapanalo ng Pinay drag queen na si Marina Summers sa talent show ng RuPaul's Drag Race UK versus the World Season 2. Naikwento ni Marina ang pinagdaanang proseso ng kanyang Ama Filipina number para sa naturang talent competition pati na ang naging impact ng kanyang Katiponera inspired metallic terno para sa kanyang grand entrance, diba? One of the most important looks that you need to bring into the competition is the entrance look, so I wanted to make a statement, diba? That I was the first ever Filipina to be on that show, to be in Drag Race UK, and to be the first Filipina drag queen to represent the homeland on an international all-stars, ang pahayag ng drag queen sa panayam nito sa ABS-CBN. Siya daw kasi ang first ever Filipina na sumali sa show ng Drag Race UK. Ayan. With that in mind and the context of UK versus the world, I wanted to take it back to our history. Kagaya nga ng sinabi ko sa promo, I really wanna represent not only just Marina but the entire country. Digmaan siya, yun ang sabi ni Marina. Itong All-Stars na ito, itong UK versus the world, kaya daw gustong-gusto niya masali dito. Patuloy pa niya. The journey is very cultural. You can never go wrong with representing where you came from. When we were selecting looks from this season, we really wanted to represent not only the typical Filipiniana, typical terno, we wanted to go deeper, diba, and beyond. As someone who grew up in the province, sa mga palayan, I really wanted to represent that. Bata pa lang ako, nagsusot na ako ng mga cultural attires, bahag from my cultural performances. I really wanted to bring that aspect, diba? I wanted a personal truth in that runway, in that home country look. I wanted personal truth in that. That is why it translated sa runway ang sabi ng dilag, diba? And yes, and I just really wanted to represent that on that specific runway that I translated it sa sabi niya, nag-translate siya even to foreigners. Ganun kalakas yung culture natin, yung heritage natin, sabi pa niya. Ang tungkol daw po sa mga pasabog sa talent show na yon, binigyan niya ng bagong atake ang Ama Kabugera ni Maymay Entrata na talagang kinarir daw nito ang preparasyon sa kanyang production number. The idea of doing a rendition to Ama Kabugera didn't come to us until late December 2022, but I've always wanted to do a rendition of Ama Kabugera because I love P-pop and Maymay is one of my favorite local artists. Touched naman ako doon, Miss Marina. And yung Ama Kabugera, pambakla talaga siya, girl. Pambakla talaga siya even from the title itself. So I wanted to pay homage to that and do my own rendition of it. I like
How would, paano daw to gagawin ng isang gay? How would the drag queens portray it? Like how they would sing it on an international level. Paliwanag ni Marina. Ibinahagi niya kung paano nabuo ang concept ng Ama Filipina. Actually, nasa racket kami noon, and actually, in-invite ako to guest perform in their show, and ang performance was Ama Kabugera. Ganun kalakas ang Ama Kabugera, guys, ha? Alam nyo na Ama Kabugera ang ipaperform niya. Until sa umakyat kami sa hotel room namin, inisip namin yung Ama Kabugera. Doon nag-start in that very small room. Doon nabuo yung concept ng fire dancing ng P-pop ng original Filipino. Kinilig naman si Marina sa naging comment ni Rapol sa kanya na, "You're a winner, baby." When you are performing on that stage, ayun, any lip sync battle ka, kahit nung season 1 namin sa Drag Race Philippines, hindi ko talaga alam kung anong nangyayari sa kalaban ko, kung anong ginagawa niya. Especially for this one, hindi ko alam kung full repertoire nila Grand Dame or Dame sa lip syncing skills niya. Hindi ko alam if she's gonna do comedy, if she's gonna dance. But whenever I perform, nabablack-out talaga ako. Nakikita ko lang ay ang ilaw. O, diba? Pero yes, dahil sa Ama Filipina niya, aminado si Marina Summers na malaking impact nitong Ama Kabugera tune, kung kaya naipanalo niya ang Ama Filipina as the first Filipino to win that drag race competition sa Drag Race UK versus the World Season 2. So yan po ang kabuuan ng sinulat ng bandera writer na yan. Kaya ayun, binasa natin dahil bakit hindi naman, nandun naman talaga yung tawag natin, yung saya niya sa interview na yon, at talagang aminado na dahil sa Ama Kabugera ni Maymay ay talagang bongga at naipanalo niya ang pagiging Drag Race Queen sa Rapol's Drag Race Season 2. O diba? Diba nang dahil sa Ama Filipina, naku, tanong ng bayan, kailan ang sunod na kanta ni Maymay from Ama Kabugera to Dead Man na 1 million na ngayon, at Tiyada Mahigugma na umabot na rin sa 1 million. Naku, 2 million na yata ang Tiyada Mahigugma, guys. Tignan nga natin sa YouTube kung gaano nakalaki ang views ng Tiyada Mahigugma ni Maymay, kasi medyo matagal-tagal na tayong hindi nag-update sa kanyang kantang Tiyada Mahigugma. Yes, Marydel, Tiyada Mahigugma. Ilagay natin, guys, kasi nga what? Music video ni Maymay na Tiyada Mahigugma, nasaan na ito Maymay, ay 2 million views na nga talaga, mga kaibigan. Congratulations Maymay Antrata sa Tiyada Mahigugma mong 2 million views. Ang Tiyada Mahigugma lyrics ay mayroon na siyang 727,000 views. Ayun, congratulations Inday. Ang lyrics naman na sinulat ng Frame Lyrics Studio ay umabot na ng 148 views rather. Kaya mga kaibigan, ganon kalakas ang isang Maymay Entrata sa mga viewers at sa mga followers niya. Congratulations. Otto Didma 1 million finally. Kaya still counting. Kaya yun. Ang tanong ng mga taga-subaybay ni Maymay, kailan ang next song ni Maymay, mga kaibigan? So, let's wait and see. Kasi si Maymay nagpa-practice ngayon nag-gitara, at sabi niya ay gagawa siya ng sarili niyang lyrics at sariling kanta soon. So, antayin natin kung kailan. Tanong ng mga viewers ko, Maymay, kailan ka daw gagawa ng teleserye? Right after na hinindian mo ang project kay Robby Domingo na sana ay gusto ni Miss Cathy Garcia na magkaroon kayo ng movie, ay hinindian mo ito, Inday, dahil sa sabi mo hindi mo ma-figure out
sayang, di ba? Sana nag-yes ka na lang noon. And siguro ngayon ay hindi na natin alam siguro kung saan ka dinala ng mga paa mo with yung project sana na yon ni Miss Cathy Garcia Molina for you and Mr. Robbie Domingo. Pero yes, dahil hindi ka handa that time, so maybe it's just right na hinindian mo. Pero sayangan din, di ba? Nasayangan din tayo. But yes, hindi naman talaga mapagod ang followers mo magantay. For sana soon ay meron na syempre Inday, kasi nakakamiss ka na talaga as an actress. We know already, you already proved your charm sa music industry, sa performing industry, like dancing and all, sa asap natin to at sa mga nangyaring big events ng ABS-CBN sa labas ng bansa, ay talagang naipakita mo naman talaga na crowd gatherer ka talaga, Maymay, at love ka ng masa. Kung kaya hindi tayo nagulat nung may sumigaw ng Maymay sa kasalang Mr. Nick and Mia. At talagang merong nadismaya dahil dapat hindi ginawa. Pero dahilan sa ako, proud ako kasi nga syempre na-excite yung fans mo at talagang hindi Din po si Mary Del May Enrata yesterday, mga kaibigan, nakakamiss. Pero yes, abangan natin kung ano mga plano ng kasi nga itong si May napasigaw pa ng isa pa nung mag-kiss the bride, itong si Nick Gonzalez outside the church, di ba? Mabigla mo kami at wala ka na sa ABS-CBN, charot. Sana naman ay hindi. And alam ko naman gaano ka kamahal ng mga bosses ng ABS-CBN dahil alam naman nila talaga ang hatak mo sa masa. Kaya antay na lang natin what is in store for you, Maymay. Alexander Lexer Jules, yan muna po ang ating update. Thank you, Marina Summers, for singing Ama Filipina, your version of Ama Kabugera sa Drag Race UK. And yes, hope marami pang mga magagandang bagay ang mangyayari sa career ni Maymay, mapa-music, performance, or mapa-acting man. And sana soon na yan mangyayari kasi nakakabis na talaga Inday ang mga big events mo. You are trending yesterday and the other day dahilan sa pinag-uusapan talaga yung kagandahan mo, kagandahang Pilipinang morena, diba? Na kinaingitan dahil kahit walang retoke ay maganda pa rin Inday. With or without yung mga makeups na yan, napakaganda mo talaga, and that comes from within. I know, dahil hindi ka gaganda kung hindi yan nagagaling sa kalooban mo, kung ikay masaya at contented sa buhay, o diba? Soon, sana ay makita na namin yung mga upcoming projects mo. Alexander Lexi Jules, magandang gabi po sa inyong lahat.